Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito para ho siya patas na pamamahayag. Sabagay, lugar nyo naman yan. Lungsod nyo naman yan. Matitigas ang ulo nyo. Oh, alam niyo naman kasi mga kababayan, ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating nating presidente sa kasamaang palad. Kahit nandoon ho siya, nakakulong ho siya sa ICC Court sa The Hague, sa Netherlands, sa kasong crimes against humanity. Alam naman natin bago ho dinampot yan, hinagis doon. Ano ho, nakapag-file ho yan ng COC, ng Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, tumatakbo ho siya ng pagka-mayor ho dyan sa lungsod ho ng Davao. Ito ho, naganap na ho ang naganap. Versus ho, dito kay Carlo Nograles. Ngayong araw ho nito, mga kababayan, tinambakan ba yan? Ano sa atin ito, masakit sa atin itong balitang ito, pero kinakailangan ho nating ibalita, banggitin para ho sa para ho sa parehasong pamamahayag. Ito sabi. Tinambakan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang mga kalaban sa Davao City mayoral race batay sa pinakahuling partial at unofficial election result. Unofficial ito, pero tingin ko siguradong panalo na itong hayop na ito. Itong taong ito. Kasi laki na ng lamang Hindi na mahahabol ito. Ngayon ho sa Your Voice. Pakita natin, baka sabihin ni AI. Baka sabihin peke. Sana nga peke na lang ito Unahin natin yung pangatlo. Si Cubos Bishop Rod. Nakuha niyang boto. Tumatakbo din ng pagka-mayor sa Davao, lungsod ng Davao. 6,328. Itong si Nograles Carlo. Ito yung pinaka talagang kalaban niya talaga na na pinag-uusapan. Number 2, ito si Nograles Carlo. Nakakuha ho ng boto. Unofficial ho ito 64,983. 64,983. Ito hong number 1. Ito na ho. Ito na hong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Unofficial result. Hindi pa ito yung pinaka-final na bilang. Pero laki na ho nang nakuha niyang boto. Mukhang di na mahahabol ito. 529,778. So, lagpas na ho ng kalahating milyon. May mga papasok pa yan. Pero tingin ko, di na mahahabol ito. So, sa makatawid, mga kababayan, muka or sigurado na ho yata talagang magiging mayor na ho ulit na naman ito. Opisyal, itong si Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, paano kaya makakapagsilbi sa taong bayan ito? Nandoon sa ICC, nakakulong. Lalabas na ito, mayor or mayor sa kulungan, gano'n. Anak nam. So, ewan ko rito sa mga taga Davao, bagay.
Lugar niya yan, lungsod niya yan. Binoto niya yan kahit nakakulong. Okay, kung sakaling panalo rin bilang Vice Mayor si Basti Duterte, or siya muna ulit magiging mayor, acting, ano lumalabas? Si Basti na naman ang mayor. parang na-replay lang kasi mayor din si Basti ngayon dyan eh. At ang nakakaano rito, ang palaisipan dito kasi pag nanalo ka bilang isang politiko o hawak ng isang lungsod, dapat manunumpa ka sa COMELEC eh. Paano kaya mangyayari dito? Actually, yan ho ang pinoproblema ni Lucaret. Ni BP Inday Sara Duterte, sorry po. Yun ho yung pinoproblema niya eh. Pakinggan natin to. Bumoto na rin kanina si Vice President Sara Duterte sa Davao City, kung saan tumatakbo naman sa pagka-mayor ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Before it's voted, please submit your appointment to... Emil, ang kanyang dating secretary to the cabinet ni si Carlo Nograles, ang kalaban ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde sa Davao City. At ngayon pa lang, may plano na raw ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte para sa ama. Di pa man tapos ang botohan kanina, binanggit ni Vice President Sara Duterte na pinag-uusapan na ng mga abogado ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung paano ito manunumpa sakaling manalo bilang Davao City Mayor. Once we get the proclamation papers, we have until the day after proclamation, until noon of June 30 para siya maka-oath. Pero are we seeing the scenario of having an absentee mayor? Wala namang legal questions dyan dahil covered yan ng batas natin covered yan ng local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang nagiging acting mayor. Yan, maliwanag. Pinaproblema ho ni BP Inday Sara Duterte kung paano makakapag-oath-taking or paano manunumpa itong tatay niya. Talagang official na hong magiging talagang panalo, angat na ho yung boto niya versus Carlo Nograles. Okay, nasa batas. Kapag wala yung mayor, yung yung vice mayor. Kung sakaling panalo rin sa botohan si Basti Duterte, yun na nga, mangyayari doon. Parang naulit lang. 3 taon lang yan. Magiging mayor si Digong. Mukhang kahit 3 taon, nandoon pa rin sa dahig yan Actually, kahit manumpayan doon sa dahig, payagan, pagpunta doon yung COMELEC o ano man, or sa Zoom, or sa cameraman, sakali, ganon din Hindi rin makakanumpa Kasi hindi rin makakapagsilbi sa Davao dahil nasa kulungan Ang mangyayari niyan, mayor siya doon. Mayor sa kulungan. Patuloy natin. Sinubukan din anya ng mga abogadong ipagpaalam sa COMELEC ang pagboto niya sa ICC pero hindi umano ito nakapagparehistro. Kalaban ng dating Pangulo sa mayoral race ang dati niyang presidential spokesperson mula 2021 hanggang 2022 na si Carlo Nograles. Bagaman naging magkasangga noon, anak si Nograles ni dating Congressman Prospero Nograles na minsan din nakalaban sa mayoral race ni dating Pangulo Duterte pero bigong manalo. At ngayong tapos na ang eleksyon, sunod namang daw na ipinakiusap sa kanya ng ama na tutukan ang kaso sa ICC. Sa ngayon daw, ani VP, hindi pa sila nakakapag-request para sa interim release ng dating Pangulo. Because they need more documents for submission to the court at ayaw nilang mag-submit ng kulang-kulang na documents. Okay, mga kababayan, maliwanag. Talagang confident ito si BP Inday Sara Duterte na mananalo tatay niya bilang
mayor dyan sa Davao. Mukhang magiging mayor na talaga kasi malaki lamang ho kay Nograles kay Carlo Nograles Ang ano lang dito, paano siya makakapagsilbi nga doon sa Davao nakakulong ho sa ICC. So, sabi ko nga kung mananalo si Baste na vice mayor, lalabas parang mayor ulit si Baste kasi siya ang mag-a-acting na naman. Yan ang ginusto niyo Davao Bagay, lugar niya yan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.